Good evening, brothers and sisters. Here I am again, worshiping our God and giving thanks to our Mother, our perpetual help. So sa gabi po ito mga kapatid, tayo po ay magsama-sama. Papasalamatan natin ang ating mahal na ina na si Virgin Maria. Napaka-makapangyarihan at epektibo talaga ang kanyang intercession sa ating buhay. Ano mang hingin natin, siya ang yes sa ating Panginoon. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami magpasalamat. Sa'yo'y magpapasalamat sa kabutihang alay mo sa amin. Sa'yo'y magpapasalamat, Virgin Maria. Ika'y aming inay, lubos kang pinagpala. Kami iyong inahan, aming inay, ika'y pasalamatan. Lubos kang pinagpala, kami iyong minahan, aming inay, ika'y pasalamatan. Panginoong Hesus, kami po ay dumudulog sa inyo sa gabing ito. Naway ang banal na Espiritu Santo ay hukubog sa amin sa gabing ito. Kami po ay aawit upang punuin kami ng banal na Espiritu Santo sa gabing ito. Diyos Espiritu, narito kami upang ialay ang aming buhay. Narito kami upang ialay ang aming buong pamilya at ang aming buong pagkatao. Naway gabayan niyo po kami, mahal na banal na Espiritu sa gabing ito. At sa pamagitan ng aming awitin, kami po ay nagsusumamo, dumudulog sa inyo upang sambahin at luwalhatiin ang iyong pangalan. Diyos Espiritu, Alleluia. Amin pong ialay, Panginoon, ang aming buhay. Dahil, Panginoon Jesus, we can do nothing without you. We can do nothing without your empowerment. We can do nothing without your comfort, O God. We can do nothing without your love and strength that you bestowed upon us. Holy Spirit, saturate upon us this time as we meditate your word. Di ako maghahalang, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magpaubos paghatag himala.
Ni ako maghahala, ni ako sa pag-awit kami mo, ni ako magpaubos, paghatag himaya, kalungan at pagdahil. Diyos Espiritu, unsad ka na ko. Diyos Espiritu, puna ko samtang madahalag kami mo. Buhay ko'y iaalay. Hallelujah. Praise God. Buhay ko'y iaalay. Narito upang awitan ka. Puso ko'y nagsusumamo, luwalhatiin, ika'y pupurihin. Diyos Espiritu, dinggin mo ako. Diyos Espiritu, sa'yo lang iaalay buong buhay ko. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, dinggin mo ako. Diyos Espiritu, sa'yo lang iaalay buong buhay ko. Diyos Espiritu, sa'yo lang iaalay buong buhay ko. Diyos Espiritu, sa'yo lang iaalay buong buhay ko. Masaya po kami, Panginoon, ihandog ang buong buhay namin at aming puso't kaluluwa upang kami ay magpuri, luwalhatiin ang iyong pangalan ngayon at kailanman. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Naway tayo'y magsama-sama naman sa gabing ito at pasalamatan po natin ang ating keyboardist ngayon, mga kapatid. Cellphone din. Cellphone pa rin ang ginagamit ko ngayon. Noong isang araw, baliktad yung aking cellphone, so pasensya na po sa ating lahat. No? Sa ngayon, hindi na po baliktad. At siguro, by next day or next month, kapag may grasya na, no? We will pray na magkaroon na ako ng laptop upang hindi na mabaligtad ang viewing natin. Okay. So, napakaganda ng ating awitin sa gabing ito. Inaawit-awit ko po ito, binabalik-balikan ko po itong aawitin, mga kapatid. Dahil nga, napakaganda ng mensahe, lalong-lalo na sa awitin para kay Birhen Maria. Lagi ko pong inuulit-ulit ang awiting iyon, mga kapatid. Kaya, sa mga viewers ko sa YouTube channel ko, may nag-comment, no? Na ganito ang kanyang comment, mga kapatid, no?
Very negative ang kanyang comment. Alam mo sis, hindi si Mama Mary ang kausapin natin kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Wala tayong mababasa sa Biblia na si Mama Mary ang tatawagin sa tuwing humingi ka ng tulong. Dahil si Mama Mary ay tao lang, matagal nang patay. Hindi na tayo maririnig ni Mama Mary. At si Mama Mary ay hindi siya Diyos na dapat sambahin natin. Dapat ang tawagin natin ang Diyos na buhay. Siya lang ang nakakarinig sa atin. So, ako po'y nagpapasalamat sa kanyang negative na comment, mga kapatid. Dahil sa kanyang negative na comment, ito po ang nag-akay sa akin upang sa gabing ito ay magkaroon ako ng live. Dahil hindi natin hahayaan na ahayaan na lang yung mga negative comment nila dahil mapagmahal tayo, dahil maunawain tayo, mapagkumbaba tayo. Dahil sa mga ganyang rason, mga kapatid, marami na milyon-milyon nang umaalis sa Katoliko. So, tingnan natin kung kukuha tayo ng example sa mga pinapatay doon sa Middle East, sa iba't ibang country, hindi nila rin binitiwan ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ipinaglaban pa rin hanggang sa huling hininga, kaya nagiging martyr sila. How much more itong statement na napaka-negative, na ang statement nila laban sa atin ang siyang unang dahilan na ma-poison ang mind ng mga kasamahan nating Katoliko. Sa pamamagitan ng mga comment, lalong-lalo na sa Facebook, ang daming comment against sa aking patutuo, mga kapatid. Lalong-lalo na sa topic ko nung isang araw. Ang topic ko kasi nung isang araw, anong meron sa simbahang Katoliko na wala sa ibang sekta? Kaya nga, tinitira. Sa kanta ko pa lang, tinitira na hindi tayo kakausap o hihingi ng tulong ni Mother Mary ayon sa pambabatikos. Ngayon, ang dipinsa nating Katoliko, ano ba ang dapat nating gawin sa mga ganitong mga akusasyon, mga kapatid? Siwalat na hindi lang face-to-face. Ngayon, naka-online na ang mga nagsisiwalat ng mga akusasyon laban sa simbahang Katoliko. Hahayaan ba natin sila na tayo ay ma-poison sa kanilang mga turo na kasalungat sa simbahang Katoliko? Ang kanilang mga turo, mga kapatid, ito po ang siyang strategy na ang daming maaakay mula sa mga Katoliko converted to their churches. Dahil ang target nila, itong mga weak Catholics. Atin pong tandaan that smart Protestant can be converted to Catholicism and weak Catholics converted to the other religions. Ayan, mga kapatid. Yan ang kaibahan. Ang mga matatalinong Protestante magiging Katoliko at ang mga mahihinang Katoliko magiging Protestante. Ayan. So atin pong we will stand with that kind of statement, brothers and sisters, and to stand with that kind of statement, hindi natin hahayaan na ay, dyan, hayaan na lang natin yan yung mga comment nila dahil mapagmahal nga tayo, mapagkumbaba tayo, narito sa ating puso ang pagmamahal ni Jesus, hayaan na lang natin sila. No, hindi pwede yan, mga kapatid. We need to stand. We need to stand firm in our faith. Dahil nga, sa pamamagitan ng ating pag-stand, no? ng ating faith, mga kapatid, ito ang unang steps
that we become a martyr. Dahil nga, balang araw, magiging martyr tayo. No? Dahil binabatikos na tayo orally. Someday, hindi na orally, no? Hindi na babatikos, pupugutan na tayo ng ulo dahil tayo ang target ng mga kaaway. Okay, ito na. Ang unang issue niya, hindi na maaring tawagin si Mother Mary kung hihingi tayo ng tulong. Bakit tayong mga Katoliko? Atin itong sasagutin ang kanyang issue. Bakit tayo mga Katoliko hihingi ng tulong kay Mother Mary? Tinuturo sa ating mga forefathers o sa ating mga theologians from the Catholic Church, itinuturo sa atin na si Mother Mary has the effective intercession to Jesus Christ. Okay? So si Mother Mary, mga kapatid, napaka-epektibo ang kanyang intercession. At ano bang ibig sabihin nitong intercession? Catechism of the Catholic Church, paragraph 2634. Intercession is a prayer of petition which leads us to pray as Jesus did. He is the one intercessor with the Father on behalf of all men, especially sinners. Okay? Maging si Jesucristo nga, mga kapatid, siya ay isang intercessor to the Father. Okay? So siya ang pinakamahalagang halimbawa o modelo as intercessor, tagapaghatid. Ayan. Tagapaghatid o mediator, intercessor, tagapaghatid sa Diyos ng ating mga petisyon. Okay? So, kung si Jesus nga ay tagapaghatid o become an intercessor mga kapatid, maaari nga kayang magiging intercessor ang ating mahal na ina? Ito ang tanong dahil binabatikos itong ating mahal na ina. Atin pong isipin at atin pong tatandaan na lahat ng mga forefathers natin, sila si Abraham, sila si Noe, ay nagiging intercessor. No? Kahit na itong si Noe ay tinatawag na, according to his identity, lasinggero itong si Noah, no? Ngunit kahit puman sa ganyang no, mga discrepancies o mga personal sin, no? Hindi yan ang rason upang wala nang invalid na ang pagiging intercessor ni Noah, no? Sa kanyang pagiging lasinggero noon. Hindi yan nagiging invalid, no? Hindi yan ang dahilan ng invalid ang pagka-intercessor ni Noah. Maging si Abraham, na hindi sila nakapaghintay sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, gawin kitang fathers, no? Gawin kitang fathers. At hindi sila nakapaghintay sa Panginoon, inunahan nila ang Diyos, kaya nabuntis sino yung nabuntis? Na ang naging anak nila si Ismael. Nabuntis yung kanilang katulong kasi inunahan nila ang Diyos. Na naging invalido ba ang pagiging intercessor ni Abraham? Hindi. Si David ay nagkasala. Saan siya nagkasala? Kay Bathsheba. Nagkasala si David. Nagiging invalid ba ang kanyang pagka-intercessor sa lahat ng mga nanampalataya sa Diyos? Hindi nagiging invalid, mga kapatid. Kaya itong mga leaders natin na mayroong mga weaknesses, no? Personal weaknesses, ginawa ng Diyos na magiging intercessor sila, hindi dahil mga perfecto sila, kundi dahil sila ang nakita ng Diyos. May misyon ang Diyos sa kanila. Tinawag sila ng Diyos na kahit nga meron silang weaknesses, ang Diyos ang nagtawag sa kanila upang magiging
good leader and good intercessor. Amen? Kaya sinasabing na God doesn't call the righteous, no? But, ano ba yung kasabihan, Brother Boboy? God doesn't call the qualifies, but qualifies the call. Ayan. Hindi tinatawag ni Jesus yung mga kwalifikado, yung mga, yung mga, ay, worthy po ito. Siya ang karapat-dapat dahil engineer, siya ang karapat-dapat dahil abogado, siya ang karapat-dapat na magiging tagapagsalita, magiging messenger ko, preacher ko, dahil karapat-dapat, dahil, may educational attainment eh. Hindi ganyan ang ating Diyos, mga kapatid. Kung nagiging intercessor itong mga leaders na mayroong mga weaknesses, how much more itong ina natin, no? How much more itong ina natin? Sinong ina natin? Si Maria. Na si Maria, tayo naniniwala bilang Katoliko na full of grace. Hindi makapasok ang kasalanan sa kanya dahil nga full, punong-puno ng grasya. Sinasabi sa nag-comment sa akin, ay katulad lang yan sa atin, tao lang. Yes, si Maria ay isang tao lang, pero kakaibang tao ito. Kaya shout out sa iyo sa nag-comment sa akin sa aking vlog doon sa YouTube na ang topic ko ay anong meron sa Katoliko na wala sa ibang sekta. Nag-comment siya sa akin doon. Ang daming comment na ang haba ng kanyang statement, ang dami niyang issues. Kaya sabi ko sa kanya, sis, nagpapasalamat and I appreciate your issues, sister, dahil ikaw ang nagtulak sa akin upang magkaroon ako ng mga topics at saka tema. Ikaw ang nagpostro sa akin. So ngayon, mga kapatid, kaya nag-FB Live ako dahil sa kanya. Sinagot ko ang kanyang mga paratang na sabi niya, hindi na karapat dapat na tawagin natin si Mother Mary na hihingi tayo ng tulong sa kanya dahil tao lang yan. Patay na yan, hindi na yan makakarinig. Yun ang sabi niya, mga kapatid. Grabe itong akusasyon na, patay na, hindi na daw makakarinig. Tapos hindi na kailangan siya ang tatawagin dahil tao lang yan. Tao nga siya, pero puno ng grasya. Ikaw na nag-comment sa akin at ako na nagbibigay o nagsa-shoutout ng truth, mga kapatid. Tao lang din ako. Ngunit sa aking pagkatao, magkasintulad ba tayo kay Mother Mary? Hindi. Pareho tayo tao. Pero si Mama Mary kakaiba dahil puno ng grasya. No? Punong-puno ng grasya. Sino ang nagsabi? Si Angel Gabriel. According to Luke 1, verse 28, sinabi ni Gabriel na, Hail, Mary, full of grace. God has found favor in you. Tingnan niyo, mga kapatid. Ang Panginoon nagagalak at natutuwa kay Mother Mary dahil full of grace siya. Ang anghel mismo ang nagsabi, ngayon saan ako maniniwala? Sa anghel o ikaw ang nag-comment sa akin? Di ba? So, lahat ng mga viewers, huwag tayong maniwala sa mga ganyang issue. Basahin natin ang Biblia, sabi niya, wala kang verse, sinabi mo na hindi sapat yung Biblia na isusulat yung mga ginagawa ni Jesus, wala kang verse. Yung verse kasi, ayon sa kanya, John 21:25, ano bang pakialam ko kung hindi ko banggitin yung verse na yan? Akin tong programang to eh. So, salamat na lang din sa pagbanggit mo, sister, no, sa mga negative comment mo. At hito ako, nagla-live. Kaya, sister, na nag-comment sa akin, ito lang sabi ko, I appreciate your comment. At hindi ko po ito nilagyan ng negatibong pananaw. No?
Ito po ay isang positibong pananaw upang kaming mga Katoliko ay mag-aral sa doktrina namin. Bakit pinayagan ito ng Diyos na uusigin ang simbahang Katoliko, aakusahan ng kung ano-ano? Bakit pinayagan ng Diyos? Upang tayong mga Katoliko ay matutong mag-aral sa ating mga doktrina, magsimula ng magbasa ng Biblia, magsimula ng magbasa ng Catechism of the Catholic Church, dahil dito itinuturo ng ating mga Bible scholars na Katoliko sa Catechism of the Catholic Church. Nandito lahat ng mga katuruan na ang intercession, mga kapatid. The best example, ang ating intercession, si Jesus Christ. Okay? According to Catechism of the Catholic Church, paragraph 2647, prayer of intercession consists in asking on behalf of another. Ayan. So, sabi ni sister na, sabi niya, kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, no? Wala tayong mababasa na hingi tayo ng tulong kay Mother Mary. Ano mo lang mabasa? Merong mabasa eh. No? Sabi dun sa Tobit 12, chapter 12, verse 12, at saka sa Second Maccabi, chapter 12, verse 38 to 44, mga kapatid. May nag-intercede, no? May nag-intercede. At ang intercessor ay si Angel Raphael. Angel Raphael intercedes, no? Siya yung nagdadala ng mga dalangin sa harapan ng Diyos. Dinadala niya ang mga dalangin ni Tobit, pati na yung mga dalangin ni Tobit para sa mga patay. Kahit patay na, mga kapatid, dinadalangin. Tayo pa kaya na buhay pa? Lumilisnag pa yung ilong natin. Umingisi. Ito may marami pang hangin na labas-masok sa ating ilong, mga kapatid. At saka kung pinagbabawal ng mga Katoliko na ay hindi na tayo hingi ng intercession, direct to God. Ano ba yan? Kung ganon ang ating katuruan, bakit? Bakit humihingi kayo ng prayers sa pastor nyo? Bakit humihingi kayo ng prayers sa mga kasamahan nyo diyan? Sister, pray for me dahil dito, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Yan ay intercession eh. Bawal sa inyo ang intercession, para sa inyo, inuusig ninyo ang aming katuruan na intercession, lalong-lalo na ang intercession ng aming mahal na ina, inuusig nyo, iniakusuhan nyo, ngunit pinapractice nyo ang intercession. Ano ba yan? Pray for me, Pastor. Ano ba yan, mga kapatid? Irony. Very irony, no? Ironic. Napaka-ironic na. Hindi maaaring hihingi tayo ng intercession. Ngunit sinasabi, Pastor, nangungumpisal pa kay Pastor. Pastor, huwag mong sabihin, ganito ang aking kasalanan, Pastor, na muna meron na nabuntis. Pastor. Ganyan mga kapatid. Pati yung confession, inuusig. Ngunit nag-practice sila ng confession. Kinukumpisal kay Pastor ang kanyang kasalanan. Diba? Inuusig. Hindi na yan kasali sa kanyang komentaryo, mga kapatid. Komentaryo ang binibasihan ko po dito. Sabi niya, patay na daw si Mother Mary. Naku, grabe itong issue na ito, mga kapatid. Patay na daw si Mother Mary at hindi na siya makakarinig sa ating hinihingi sa kanya. Anong hindi makarinig? No? Yun ang sabi niya. Tapos sa mga comment niya na wala daw akong bersikulo. Marami akong bersikulo, mga kapatid. No. Yung commenter ko, ang daming bersikulo. Isa o dalawa lang ang mapakita ko dahil mawalan tayo ng oras, no? So, yan mga kapatid, si Mother Mary, no? According to Luke 1 verse 36, no? Nasaan na yung Bible ko dito? Ito na. Dahil hindi sila maniniwala kapag wala silang makitang Bible, no? Dito sa Luke 1:36, 36 mga kapatid, sinasabi dito na si Anghel Gabriel, sinasabi niya kay Mother Mary. Anong sinasabi
ni Anghel Gabriel kay Mother Mary. Sabi ni Mother Mary, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. The Holy Spirit will remain in you. Babalikan ko Luke chapter 1 verse 35. No? Sinasabi dito sa English pa, and the Holy Spirit will remain in you. Itong binabanggit, itong pinoproclaim ng anghel, mga kapatid, hindi na yan pwedeng bawiin ng ating Diyos. Kapag pinoproclaim yan sa'yo, no? Di na yan bawiin ng Diyos. Kaya si Mother Mary, punong-puno ng grasya. At dahil puno siya ng grasya, naroon sa kanya ang banal na Espiritu na nanahan hanggang ngayon. No? The Holy Spirit will remain in you. Yun ang sabi ng anghel. Kaya nakita ko po dito, I realize, no? Ang comment ng sister ko, ng aking mahal na sister doon sa YouTube ko, ganon din ako noon, mga kapatid. Ito din ang aking akusasyon noon. Ngunit nung naging Katoliko na po ako, mga kapatid, dito po ako nakarealize na, oo nga, ang anghel pa mismo ang nagsabi kay Mother Mary that the Holy Spirit will remain in you, will reside in you. Nananahan ang banal na Espiritu Santo kay Mother Mary hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya, according to the dogma of Assumption, Mother Mary assumed body and soul into heaven, no? Into heavenly glory. Ayon ang nakasaad sa ating tradisyon. Kaya, it was Pope Pius XII, Pius ba yan? XII, declared the dogma of Assumption that Mother Mary assumed body and soul into heavenly glory. Catechism of the Catholic Church, paragraph 966. Dahil nga si Mother Mary ay pure, sinless, blameless. Kapag sinasabing pure, mga kapatid, pure talaga yan. Hindi, walang nakahalo dyan. Dahil pure si Mother Mary. Kaya, sinasabi sa ating earthly statement that in every road, there is an exemption. Kung meron tayong exemption dito sa sanglibutan, how much more doon sa langit, no? That is mysterious, no? Kaya nga, yes, makasalanan tayo, pero exempted si Mother Mary. No? Exempted si Mother Mary. Dahil nga, ang anghel mismo ang nagsabi, ang nag-announce kay Mother Mary. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, patay ba si Mother Mary ngayon? Ayon sa akusasyon ng aking komento. Alam niyo man, brothers and sisters, ayon sa tradisyon, nung nakita ni Jesus si Mother Mary na matanda na, hindi niya kayang tingnan ang kanyang ina na maghihirap. Kaya nga, He commanded His angels to get Mother Mary, no? To snatch Mother Mary. He commanded His angels. Ang tanong, mga kapatid, kaya ba ni Jesus na gawin yan sa kanyang ina? Kung ako ang tatanungin niyo, dahil converted pastor ako, kayang-kaya. Pero kung si pastor ang tanungin niyo, hindi kaya. Kaya yung nakasalat sa Biblia, according to Matthew 21, 19 verse 21, na nothing is impossible with God. Kapag tatanungin natin ang pastor, imposible. Kapag tanungin natin ang Katoliko, posible. Kaya ng Diyos na ikumad niya ang kanyang mga anghel upang dalhin si Mother Mary sa langit ng buhay. Nakita ko yan doon sa simala.
Doon sa simula, may image doon si Mother Mary. At saka, may statement doon na hindi kaya ni Jesus Christ. English lang mga kapatid Ano lang, i-Tagalog ko lang kasi nakalimutan ko ng statement na exact statement sa English. Ang naintindihan ko lang doon na, nung tatanda na si Mother Mary, hindi kaya na Jesus na ang kanyang ina ay dadaan sa kahirapan. That's why He commanded His angels. Angels ba yun o disciples? Basta He commanded His angels na, kaya balikan ko yung doon sa simula dahil gusto kong makita yun ulit. He commanded His angels to bring Mother Mary to heaven. That is the assumption. Dahil hindi kaya ng ating Panginoong Jesus na makita ang kanyang ina na mahihirapan. Kung ikaw nga, mga kapatid, mahal na mahal mo ang iyong ina, kaya mo ba siya na titingnan-tingnan lang dyan na nahihirapan? Isa kang mayor, marami kang mga impluensya, marami kang pera. Hayaan mo lang ba iyong ina na ay maghihirap dyan? Gagawin mo ang lahat dahil marami kang impluensya, marami kang pera. Si Jesus pa kaya? Di ba? Si Jesus pa kaya? Walang hindi maaari kay Jesus. Maaari nang gawin ang lahat. Kaya kung ako si Jesus, kung ikaw si Jesus, kung pastor ka man narinig ngayon, kung ikay si Jesus, kapag meron kang dakilang awa sa iyong ina, gagawin mo ang lahat upang hindi maghirap ang iyong ina. Kaya gayon din si Jesus. Kaya naniniwala tayong mga Katoliko that Mother Mary assumed body and soul into heavenly glory. Catechism of the Catholic Church, 966. Kaya mga kapatid, dito na po ako natuto na hihingi ng intercession ng ating mahal na ina. At dahil sa intercession niya, naging salutatorian ang anak ko. Dahil yon ang aking hiningi kay Mother Mary. Salutatorian ang anak ko. At saka mga kapatid, nasayangan po ako. Dahil naisip ko bakit hindi na lang valedictorian yung hiningi ko na kaya naman pala ni Mama Mary na gawin ito. Kaya ng kanyang intercession. Kaya mula noon, when the intercession of Mother Mary is being granted upon me, mula noon, nagsimula na ako. Tuloy-tuloy na mga kapatid hanggang ngayon. Tuloy-tuloy na ang paghingi ko ng intercession. Kaya kung ikaw ay may problema, kung ikaw ngayon ay nahirapan, kung ikaw ngayon ay nasasaktan dahil yung asawa mo sumakabilang kumari, yung asawa mo, daming problema sa bahay, yung mga anak mo nalulung sa droga, yung mga anak mo ngayon, kakaiba na ang ugali ng mga anak natin ngayon. Walang imposible mga kapatid. Hingin natin ang maternal care of Mother Mary to penetrate the heart of our children. Yan ang ginawa ko. Kaya ang mga anak mo ngayon, mga mababait na. Hindi na hindi na nabaliktad yung sinasabing children obey your parents, parents obey your children. Hindi na nabaliktad. Kaya yun ang tanging sikreto ko upang magiging normalized, harmonious itong ating pamilya. As the intercession of Mother Mary, believe, have faith on the effective intercession of Mother Mary. Huwag maniwala sa mga chichi-burichi dyan sa kabilang sikta, mga kapatid. Kaya sabi niya, bakit daw hihingi tayo ng tulong kay Mother Mary? Hindi naman yan Diyos. Yun ang sabi niya. Hindi siya Diyos. Sabi niya dito, sa kanyang comment. Hindi siya Diyos. Tinanong ko siya, Sister, saan ka nakarinig na tinatawag namin Diyos si Mary? Sa kanya. Sa kanya. Sinabi ko sa kanya, Sister, parang ikaw lang ang nagsabi na Diyos si Mother Mary. Kami mga Katoliko, hindi namin kailangan ginawang Diyos si Mother Mary. Hindi siya Diyos, ngunit ina ng Diyos. Yun, kaklaruhin natin, no? Si Mother Mary hindi Diyos, ngunit ina ng Diyos. Hahaba ang ating diskusyon ng mga kapatid kapag natin yung mga chichibulichin yung mga komentaryo niya.
dapat daw tawagin at sambahin ang Diyos. Hindi ba tayo tumawag sa Diyos? Tumawag tayo ng Diyos. Meron nga tayong direct at indirect prayer. Yung mga prayer namin noon, direct prayer lang kasi direct to God kami. No? Ano ba yun? Sola fide ba yun? Direct to God kami. Ngunit, nung naging Katoliko na ako, may direct to God pa pala tayo. Halimbawa, kapag tayo ay, mauntog dyan sa sahig, sasabihin natin agad, Lord, di ba direct to God yan? Lord, help me. No? Direct to God yan. Pero kapag sabihin mo, sister, maglalaba lang muna ako. Ikaw yung mag-attend ng mass, idasal mo na lang ako. Yan ang hindi direct to God. Ano yan? Ano yan mga kapatid? Katamaran mo yan. Ang pagsamba mo, pinapasa mo sa iyong kapitbahay dahil busy ka. No, busy ka. Pagdating sa sakit, pagdating sa mga kahirapan, ayun na, humihingi na ng awa ng Diyos. Sa panahon na hindi pa naghihirap, ay, idasal mo lang ako, ay, magmamisa ka pala, idasal mo lang ako doon. Hindi ganyan mga kapatid. We need the intimate relationship with Jesus Christ. We need to eat His body and blood para mayroong pagkain ang ating kaluluwa. Diba? Mataba yung katawan natin, ngunit ang ating kaluluwa. Naku, parang sino ba yung galansa? si Bangkay. Parang si Bangkay. Ano yan? Imbalance yan mga kapatid. Kaya, ang mga isyo na ibinibato sa akin mula pa noon, ang daming isyo binabato sa akin mula pa. Hindi ito isyong personalan, isyong pananampalataya. Naglaruin ko lang, no? Isyong pananampalataya na daming binabato. Negative comment sa aking mga posting mga kapatid. Ngayon ko lang sinasagot. Unang sinagot ko ngayon pala. At may masahol pa sa comment na ito mga kapatid. May isang nag-comment sa akin, sabi niya, mali ang turo mo dahil binasa kasi niya yung tiningnan kasi niya, napanood kasi niya yung vlog ko na sinasabi ko doon sa ang title ng vlog ko kapag titingnan niyo sa aking YouTube, ang title ng vlog ko ay ang Biblia ng Katoliko ang siyang totoo at nangunguna. Ayun, kung nagkamali ako sa title, basta ganyan. Ang Biblia ng Katoliko ang siyang totoo at siyang nangunguna at totoo. Yun mga kapatid. At saka ang pangunguros ng Katoliko, yun, maraming nag-comment sa akin doon. May nag-comment din sa akin noon. Pero nakita ko ngayon, mga kapatid, nag-unsubscribe. Kaya ang daming nag-unsubscribe sa akin dahil meron akong vlog na nakatitle doon nga, ayoko na sa Katoliko, maimpirno ako sa Katoliko. Ang dami kong viewers mga kapatid at kadalasan ng viewers ko, mga ibang sikta. Nung napanood nila hanggang sa wakas, doon yung climax na ayoko na sa Katoliko dahil ganito ganyan. Ang ending pala, mga kapatid, napakasarap ng ending dahil manatili tayo sa Katoliko. According to what I read in the posting, no, na mananatili tayong Catholic until then. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon at lalong-lalo na si Jesus na ating tagapagligtas dahil siya yung nagpakamatay sa krus, namatay siya sa krus, ibinuhos ang kanyang dugo at buhay nagkasakit para sa ating upang iligtas tayo mga kapatid. Naroon ang dakilang awa ng ating Panginoon na naghihintay lamang siya upang tayo ay dudulog sa Kanya. Tayo ay magsusumango sa Kanya at naroon ang Kanyang ina na maaari tayong humingi ng intercession ang ating hinihingi sa Kanya, mga kapatid. Ito yung tulong na maaaring gawin ng ating mahal na ina dahil ang banal na Espiritu Santo ay nanahan kay Mother Mary hanggang ngayon na nandun siya sa langit. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kaya, sa gabing ito, akin pong pinapasalamatan ng ating Panginoong Hesus at saka si Mother Mary. Kaya, nabuo itong aking translation sa awiting, Daghang salamat, Maria,
translated into Tagalog, sa'yo'y magpapasalamat. At saka itong Diyos Espiritu, translate ko ng Tagalog dahil may nag-comment na, Sister, kahit Ilocano ako, kahit iba yung lingwahe ng awitin mo, ngunit damang-dama ko pa rin ang banal na Espiritu Santo nang mapakinggan ko ang iyong awitin. Kaya sa gabing po ito, mga kapatid, God bless us all, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Aden Dura, at saka if you have this generous heart and generous wallet, you can also donate for our evangelizations and charity works, lalong-lalo na sa pinatayo ko pong Bible Study Center doon sa Cute, Sitio Idyang Cute, Cebu City. Yun ang aking primary project na umaabot ng halos o more or less 200 square meter ang measurement ng Bible Study Center. At ang pangalawa ko pong project is laptop. Kasi nga, napakahirap ng cellphone eh. Minsan, hindi ma-automatic rotate, kaya baliktad yung video natin. So, buti na lang ngayon, na-rotate, na landscape, kaya ito hindi na baliktad. So, glory to God in the highest. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mabuhay ka, Inang Maria. Mabuhay ka, Panginoong Jesus. Amen. And